Napansin mo bang unting-unting naiintindihan ng bata ang mga salita? Sa una, ginagaya lang niya ang naririnig, pero habang tumatagal, alam na niya ang mama ay yakap, ang ball ay laro, at ang no ay tigil. Diyan nagsisimula ang tunay na komunikasyon. Hi, ako si Eros Longboy, isang audiologist. Welcome sa channel na ito, kung saan ginagawa nating simple at family-friendly ang hearing at voice rehabilitation. Ito ang part 4 ng ating hearing rehabilitation series mula sa MedL Professional Blog. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natututong bigyan ng kahulugan ng bata ang tunog at salita. Kapag marunong nang makinig at kumilala ng tunog ang bata, ang susunod na hakbang ay turuan siyang unawain ang kahulugan nito. Ito ang tinatawag na language in context. Pagtuturo kung anong ibig sabihin ng salita base sa mga nakikita at nararanasan ng bata. Example exercises na po pwede mong gawin. Gamit ng salita ng paulit-ulit sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, sabihin mo ang salitang kain, habang kumakain, kakain si mama, o ang aso ay kumakain. Sa ganitong paraan, natututo ang bata na ang salitang kain ay may kahulugan sa maraming sitwasyon. Ang isa pang gamit ng salita ay ang tinatawag nating sagalaw at visual cues. Kapag sinasabi mong open, ipakita mong mismo ang pagbukas ng pinto o pagbukas ng lalagyanan ng laruan. Kapag nakikita at naririnig ng bata ang salita, mas mabilis niya itong naiintindihan at natututunan. Ang pangatlong method ay ang pagbabasa ng kwento araw-araw. Kahit 5 minuto lang sa isang araw, malaking tulong na ito. Kasi habang nagbabasa, o pwede kang magtanong, like, ano ang tingin mo ang mangyayari sa kwento? Nakakatulong ito ng pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng mga tunog, kahulugan at imahinasyon. Kung ginagawa mo na ito kasama ang bata, malayo na ang narating mo pagdating sa rehabilitation. Kaya mag-like at mag-subscribe na, i-comment na rin ang inyong location para malaman natin kung saan umaabot ang mensaheng ito. At itap na rin ang stars para makatulong sa translation ng ating mga proyekto. Follow and subscribe for next part of the series. Ang susunod na episode ay bukas na. Key takeaway. Ang wika ay nabubuo sa kahulugan, hindi sa paulit-ulit na pagme-memorize. Kapag ang salita ay konektado sa kilos, emosyon at kwento, natututo ang bata hindi lang magsalita kung hindi makipag-communicate. Ako si Eros Longboy, paalala na bawat salitang ibinabahagi mo ay tulay para mas malalim na pag-unawa.